Patong-patong na kaso naman ang kinakarap ngayon ng hepe ng Special Operations Division ng PNP Highway Patrol Group. Ito'y dahil sa manoy pagtanggap ng suhol mula sa isang traffic violator. Ang detalye sa sentro ng balita ni Ryan Lasigues. Ryan. Aljo, naharap na ngayon sa patong-patong na reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM ang hepe ng HPG Special Operations Division na si Police Colonel Romel Estolano. Formal na isinampa ngayong araw ng mismong mga kasamahan nito ang reklamong grave misconduct, dishonesty, and conduct unbecoming of a police officer laban kay Estolano. Kabilang sa complainant sina Police Lieutenant Adolfo Mendoza, PSMS Aladin Orale, PSMS Ronnie Vergoles, PMSG Criza Barola at Patrolman Arnel Fontillas Jr. na hiniling ang agarang pagsibak sa pwesto ni Estolano. Nag-ugat ang reklamo, Aljo, matapos umanong ibulsa ni Estolano ang 7 milyong suhol mula sa isang JJ Javier na nasita sa paggamit ng wangwang sa Parañaque City noong June 13. Ang simpleng pagsita kasi dahil sa blinker, nauwi sa mas mabigat na kaso matapos makuha sa loob ng sasakyan nito ang baril, bala, bulletproof vest at pampasabog. Hindi na ipakita yung warsinar, kaya in-invite namin yung kanyang driver. Tapos pumapalag na po ito si Mr. Javier na wala kayong karapatan na dalhin kami sa opisina. Sir, sabi ko, hindi pwede kasi by violation ang iyong auto sa Republic Act 4136. Impoundable offense po. Tapos hindi niya, nagpupumilit siya na ayaw, pinapakapunta niya sa akin, maraming tumatawag. Ito si General ganito, kausapin mo. Nakulong sa PNP-HPG ang suspect, subalit nakuha umunong masuhulan sa Estolano ng 7 milyon para malusaw ang kaso laban sa scammer. 2 milyon daw ang unang binayad, Aljo, ni Javier sa mga pulis para ma-dismiss ang kaso, habang 1 milyon daw ang ibinayad nito para sa umano'y special treatment habang ito ay nakadetain, kasama na ang temporary release, at 4 na milyon para humina ang kasong firearms and explosive laws, gayon din ang nakuhang C4 explosive. Yan po si JJ Javier yung nakaitim may eyeglass, parang wala lang, pero arrested na namin po siya dyan. Parang wala din siyang pusas, wala siyang damit na na-arrested dahil siya po sa pagtrato ni Colonel Estolano sa VIP treatment. Bagamat nakitaan ng probable cause ang kaso, hindi pa rin daw tuloy ang naisampa ang kaso, at sa halip, nagsampa pa umano sa Estolano ng mga kaso pabalik laban sa kanila matapos nilang tumangging iatras ang reklamo. Ayon sa isang nagsampa ng reklamo na si Orale, nasa floating status na daw si Estolano habang nakakulong na sa Quezon City Jail si Javier. Ang NAPOLCOM naman tiyak na bubusisiin ng maayos ang inihaing reklamo. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa kong mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ko nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaaring mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. At yan na muna pinakaling update mula dito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Ryan Lasigues.